Hindi kasi ano, may pinapanood kaming video kanina about yung ano, yung nanay inabandon yung mga kids niya. Mga anak. Nasa GC, Kuya Leo. Okay. Yeah, mostly ang case kasi sa ganyan is kids are not living with their parents together is because it's either third party or sadyang that's the main reason, third party. Pero there are some cases din kasi na abusive yung partner kasi nga in regards of drug abuse. Tapos na-a-abuse na rin yung mga bata, gano'n. That's the two main reason why parents are not together. Dito sa US, dito sa Hawaii, usually ganyan. Either may abuse na nangyayari or gano'n. Grabe kasi ang ano dito. Kasi sa US, hindi naman gaya sa Pilipinas, pag alam nilang nagda-drugs ka, they can just knock you out kahit saan. Dito, hindi ka pwedeng galawin until you are seen actual na ginagawa. Sabagay, pag possession, kahit na mahuli ka na may 2 kilo, you know, they don't catch you. Hindi Kasi kagaya sa atin no? ako nag-turn in ako ng 2 pack. Alam mo yung small ziplocs as in yung parang jewelry na ziplock. Nag-turn in ako sa police station ng gano'n noon. They couldn't assume na it was mine or they couldn't say na I'm using kasi they cannot just assume. Bawal yun sa kanila. Hindi sila pwede nagja-jump into conclusion na ganito. Dapat na nahuli ka nila actual na gumagamit. And actual na nagbebenta or bumili ganun. Kasi yun yung sabi sa akin ng police na pinag-turn inan ko nung pumunta ako sa police station. Oh, they cannot do anything kasi we didn't see him do it actual. Tapos we didn't, So wala palang hindi pala crime ang possession dyan? Hindi kuya, not unless you are caught on act. So kunwari I have like 3 kilos of cocaine. That's suspicious kuya. Pag 3 kilos na talagang ka na dun. Pero pag yung mini pouches lang siguro. So depends sa quantity. Depends. Oo. Kasi pwede na rin yung drug smuggling pag gano'n nakalaki. Kilo-kilo na. Kasi pounds ang dito. Pag kilo na kuya talagang sobrang dami na nun. Tapos, So it depends on the amount. Yung possession. it depends on the amount. Tapos, the only way they can force you to do drug tests is when you are caught driving in the under influence of drugs, alcohol. Tapos pag nag-positive ka, doon isa-search lahat ng gamit mo sa car, everything. Doon ka na i-drug test. So when you are when you get tested positive, DUI na yun So it's either masususpend yung license mo for how many months or how many years, and then you need to go under court stuff. Tapos it's either pag first offense mo, pwede kang mag-community service. Pag second offense, fine. Tapos third offense, depende na gaano nakabigat yung mo. Pero pwede ka pa rin mag-bail. bailable kasi.
Ito sa Philippines naman, sabi ng Philippine Statistics Authority, 1.9% of Filipinos are divorced, separated, or annulled. Baba pa. Pero 1.6 million na rin yun. Depending on the 2020 census, 2020 report. So much more pag naaprubahan na ang divorce. I think Matagal so. kasi ang I annulment think eh. so. Yes, I think so. Di ba? Yes. Ang divorce mas madali kaysa sa annulment kasi ang annulment ang tagal ng process. Correct. Tsaka mas mura ang divorce. Di ba? Mm. Kaya, Diyos Bakit? ko, Gaano ba katagal ang divorce na ano? the fastest you mas can get madali. it is months. 6 months, mabilis na yun. Uy, talaga? Yeah. Lalo na pag pera ang pinaandar, tas hindi Tsaka na nag-counter yung kabilang Yeah. party. Pirma-pirmahan na lang yun. Iga-grant yun within kunwari kaka-file mo pa lang ngayon tas hindi na nag-counter yung other party. Iga-grant yun next hearing date. Talaga? Ganon If everybody kabilis ang signed. Miss divorce. pala. Yeah. Ganon. Yeah, mabilis. Unless may May grounds. custody battle or Mm-mm. unless kunwari may bahay na gustong Oo. pinaglalabanan. Pero if Mga everybody conjugal agrees, property. Yeah. pero if everybody agrees, kagad, mabilis lang. What if ayaw ng isa, pero gusto ng isa? Doon kayo, yun yung sinasabing nag-counter yung other party. Meaning to say, you need to undergo court hearings, tapos may interview pa yung mga anak nyo, yung may involve lahat. Di ba yun nga yung nangyari kina Angelina? Tsaka kay Brad, parang 8 years tinagal nung divorce nila. Oh my God, 8 years? Bakit? Conjugal Kasi ayaw ng isa. properties. About Or dahil sa property yan eh. Yung kung bakit. Oh, Kasi parang mahirap na kung may property. yung Miraval Chateau yata nila, pati kasi yung chateau nila, di ba meron din silang winery. Meron silang wine eh. So, yung half ni Angelina, ginawa niya, binenta niya, na hindi niya in-inform si Brad. Oh. So, doon nagkaroon ng Ang laki ding issue ng divorce na dalawang yan noon. Pero ito, pag divorce ka, dadaan ka pa rin ba dun sa psychological test? Mga ganon? Depende, Okay. ate. Kasi pag may minor nang na-involve, magpa-parenting counseling kayo. Pero depende naman sa judge kung paano niya i-handle. Kasi yung pinsan ko, hindi naman na sila nag-counseling and everything. Basta, kasi third party yung reason bakit sila naghiwalay eh. Hindi naman na ika-counter ng pinsan ko kasi yung lalaki nga ang nagloko. So, grinant na lang nila. So, Less than depende sa 6 grounds. months. Depende sa grounds. Depende sa grounds. Nice, no? Tapos pag hindi pa sila nagkasundo sa child custody tsaka sa visitation ng bata, doon sila mahihirapan. Tapos after ng child custody, visitation, meron pa dong child support. Child support. Scary. Di ba Kaloy, sorry No. parang may kinikwento si Ash nun, parang yung kaibigan niya parang the day after pa nga ng kasal, parang hiniwalayan na kagad. Totoo? What the fuck? Grabe naman Hindi yun. ko naalala, may kwento siyang ganun. Wala ka ba nun, Kaloy? Kaya grabe yun, no? One day? Grabe yun. Oo, One the day day. after. Teka, baka Oh my for God. convenience lang yun. Parang ganun nga yata eh. Ay, baka binayaran Yung- lang siya. Yung kumuha yung nag-divorce, Siguro? Hindi ko maalala rin masyado yung kwento. Kaya ako nga natanong ko, Kaloy, kung Baka narinig ano mo lang yung yun. kwentong yun eh. Baka for convenience. Grabe yun. lang kasi yung lalaki mismo yung nag-divorce sa kaibigan ko.
Ito, according Carlo. sa Philippines. Hey, Carlo. Sorry. According to the University of the Philippines, alumni dyan. University of the Philippines Population Institute. Nung 2013, ito yung percentage ng children who were raised by both. Naman na makabasbas ha. 83% of children in 2013 were raised by both parents. Hulaan nyo kung ano yung studies ng 2021. So, Kung gaano na nag-decline? nag-decline or nag-increase. So, basta nung 2013, not too long ago, more or less 12 years ago, 83% ng kids, both parents ang nagre-raise. Hulaan nyo kung ilan na sa 2021. Sa 50%. 70? From 80%, from 83% to, what's your guess? 50%. 68%? Mas malapit si Leo, 66%. Oh. So, medyo malaki yung binawas niya, no? Grabe, no? Pero, that's the thing. Nung 2013, marami na rin nag-abroad na Filipinos, di ba? So, it's going abroad, yung mga parents, it's not too much of a factor na eh. Kasi, marami na nag-abroad by 2013. Pero ang tanong is, from 2013 to now, or 2021, bakit ang drastic ng ano? Anong age yung 80%, 83%, at yung 66%? At what age? Up to 19 years old. Hanggang 19 years old. Up to 19 years old. Wait lang. Yung Pucha ako, hanggang 42 ako sa magulang ko eh. Yung inalagaan. Hindi, biro lang. Ako rin eh. Hindi, sa kultura naman kasi. pero wait lang, ano ba to? Parang abroad or naghiwalay din? Hindi, Walang sinabi? Walang sinabi. Okay. Walang sinabing naghiwalay or anything. Siguro we assume na hiwalay kasi True. wala hindi present yung isang parent eh. So whether it's annulment or legal separation or divorce, kahit alin dun siya. Lahat-lahat na siya. Di ba from 83% to 66 in just 10 years? More or less, di ba? Kasi mas ano na rin ngayon, di ba? Yung paghihiwalay ba ngayon mas hindi ka tulad dati. Accepted, parang di ba? Mas accept. I think that's the main reason yung change eh, from 2013 to 2021. Kasi dati, di ba, talagang Acceptance. stick it out. Kahit anong mangyari, you stick it out. Oo. Yeah. Kasi ganun sa atin. Oo. Ngayon, mas open na parang why pa kayo magiging magstay together Yeah. kung talagang magulo na. Yeah. Oo. Mas may lakas ng loob ng mga tao to like mas stand on their malaki own. Yun mismo. Oo. Diba? Kumbaga, Or, hindi na mas ginagawang dahilan yung anak. yes. Kasi dati laging dahilan yung anak eh. Yeah. Para sa anak, True. Dahil sa anak. Yeah. Hindi nila alam mas nagiging worst yung Yung situation. situation eh, di ba? Oo. Which is, nakakalungkot kasi may mga ganong pa rin hanggang ngayon. Mhm. Kasi di ba, syempre people start thinking more and more people start thinking about themselves din, di ba? Mental health. Yes. Alam mo na, yung other factors, di ba? Na hindi lang yung kung anong sasabihin ng ibang tao. May bearing din siguro yung yung workforce. Yeah. Workforce. Kasi din. parang like more and more more women are working now. working. Oo. Yes, I agree. Annulment, kasi di ba, ang annulment tsaka divorce, di ba, they're different, di ba? Ang divorce is like, nangyari na siya. Kinasal kayo, and then ngayon, i-divorce kayo. Pero, history will still recognize nakasal kayo dati. Ganun ang divorce. Ang annulment naman is like, parang walang nangyaring kasal. Null and void. Null and void yung kasal, di ba? So, it's really hard to prove that. Like, konti lang ang grounds nun eh.
'di ba? Parang mo i-prove na hindi kayo kinasal, 'di ba? It's so hard. So hard to prove. Kaya usually ang ginagamit sa annulment is psychological. Yeah. True. Oo. Oo. Oo, psychological. Baliw yung Oo. isa. Oh. Eh, di ba po siya pa, ang hirap din i-prove nun, di ba? Unless na, Ang hirap Kaya may assessment. Magkunwari, Kaya di ba? may assessment. Oo, di ba? Katulad, meron akong friend ganun eh, tinanggap niya yung lalaki, yung babae nag-file ng annulment. Ang is siya yung baliw. Tinanggap na lang niya kasi gusto rin naman niya mapag-annul na rin. Oo. Tapos yung babae ang ang gumastos lahat, ganyan. So payag lang siya. Ngayon may asawa na siyang iba ngayon. Same nung friend ko Kuya Leo, ganyan din. Yung friend ko is lalaki. Tapos yung babae siya gumastos lahat. So, pero pinalabas na siya yung baliw. Psychological incapacity. Pag Sabi niya, nagkwentuhan kami, okay lang pare. Hindi naman ako tunay na baliw. Kumbaga. tinanggap niya na. Ito lang daw yung 5 grounds for annulment sa Pilipinas. Number 1, lack of parental consent, insanity, fraud, impotence, and STDs. Oh my God. STDs? STDs. Talaga? Oo. So, pag nangaliwa siya, ganito, ganyan, tas nagkaroon siya ng sakit, Pag provided nagkaroon ng sakit. Yes. Na you can prove na may AIDS yung asawa. Oh. Akalain na nakasama yung STDs, malaking grounds. Eh, paano kunyari? Pag Ay, sorry. go lang. Hindi, may na ko na kwento before. Parang magjowa sila. Tapos nun, kinasal sila. Pero after ng kasal, 1 month na sila into the marriage, hindi siya ginagalaw ng husband niya. Alam ko, grounds din yun. Pwede rin. Hindi siya pero grounds. hindi siya ganun ka Ang grounds is impotence. So, Parang mali nga sa akin yung impotence eh. Parang hindi siya grounds for me. Parang Annulment nga eh, parang walang nangyaring kasal. Kasi Parang- paano yun, di ba? Hindi makakonsummate yung marriage niyo. Kasi ayaw kang galawin ng asawa mo. Tapos lahat na ginawa ng girl. Wala. because it's voluntary eh. Pwede niyang gawin. It's voluntary. Kumbaga, may magagawa siya to remedy. Yung impotence, wala kasi talagang Oo. Sum-sum. Medical siya. Hindi muna nila tinesting noon bago sila nag-asawa. Hindi nga daw niya alam ano yung reason kung why. may mga... All of a sudden, ayaw sa parang kanya may ng asawa mga- niya. Sometimes kasi merong sa belief ng tao din minsan na parang against sa kanila yung alam mo yun, yung intimacy. Na religion. Parang ganun. Even if May mga kasal na. ganun dito. May mga ganun dito. Ako ba? Bakit Hirap. ganun? Ang hirap ng annulment. The divorce is much easier. Pero divorce po siya, lang irreconcilable differences, pwede na eh. Diba? Yes. Basta ayaw nyo na, parang ganun lang eh. Basta ayaw niya. Hindi ko na siya trip. File an annulment in the Philippines para Yes. kasi sa Pilipinas ka kinasali. Kinasal. Yeah. Pwede kang mag-file ng divorce dito sa US, which is, it will be granted, yes. But then, you're still not divorced or annulled in the Philippines. So you still need to file for annulment in the Philippines. Or if you don't wanna file for annulment anymore, just file for legal separation since you already got the divorce granted. Okay. Ano na may legal separation? So it's like it's under the law na pwede na kayong magkaroon ng sari-sariling partner without any circumstances.
Do we have that Pero- kind of thing in the Philippines? Yeah, merong legal Pero hindi ka separation. ata pwede Ah, mag-asawa. okay. Hindi ka pwedeng mag-asawa, pero you are both legally are allowed. separated. Yes, you are both allowed to have each partner. Parang ito yung kailangan ko. Wala Legal namang separation. So even though makabuntis yung lalaki, Yes, walang basta habol may yung... walang ano. Oh, okay. Yun yung tinatawag na legal separation. Pero hindi ka na pwede magpakasal. Hindi na kuya kasi you're not annulled. Correct. Only you are legally separated. Pero you What? Pero you can file for divorce or annulment after that. Pwede. Pwede. Oo, pwede. So, pwede pa din. How about Oo, So, pwede pa din. Ako kasi, Yeah, divorced so ako. While on Parang ano siya, process. precaution na ano. Kumbaga parang Ano? permission lang siya. Hall pass lang Oo. siya. Ganun Oo. lang siya. hindi Yung paano legal separation. you are legally separated na. Paano yung inyong conjugal properties? Conjugal pa rin siya. Conjugal pa rin Conjugal siya. pa rin. Yeah. Oh Yes. no. Kailangan ng divorce or annulment. Yeah. Hindi pwedeng Annulment. Ano to, makikinabang ka sa ano. Kaya nga maraming, 'di ba? Kaya nga maraming nag gustong matuloy yung divorce bill. Mm-mm. Kasi nga napaka-komplikado ng legal separation tsaka annulment. True. Divorce is So, like shit, paperwork lang 'yan. Eh kung walang ano, if everybody agrees. Yes, dun yes. sa yes. term. Ako kasi, divorced ako Payag. sa Sharia law kasi Muslim wedding yung amin eh. So, Sharia law, divorced ako. So, nung nagpalit ako ng passport ko dati, pangalan nito, sabi ko, papalitan ko yung name ko. Pero, hindi nila pinayagan kasi legally married pa ako. So, kailangan ko daw ng court order para mag-grant yung request ko na mapalitan ko yung name ko. So, ibig sabihin pala nun, kung ganun, so magiging legal separation lang yung akin kasi mag-file ako ng court order. Tama ba? Hindi ate. Kailangan mo lang i-present yung divorce papers mo. That's your legal, yun yung alam ko That's your legal documents. Oo, kasi na siya nasa PSA ba yun? PSA. Mm-mm. Naka-PSA na siya. Yeah, So, that's your legal pag document. naghihingi ako ng marriage certificate, ang binibigay sa akin, divorce certificate. Divorce Oo. na. Oo. Ayun pala eh. Yun yung kailangan mo Oh, ate, pero hindi ko pa rin pwedeng palitan yung pangalan ko. Kasi ano pa nga ako. So iniisip ko, papalitan ko pa ba or wag na? Parang ganun. Yung Yeah. yung surname, dahil surname yung surname. Yes, oo. Grabe naman, ang hirap pala. Ang So, complex. parang Hindi na ako parang inisip ko ikakasal. tuloy, di antayin ko na lang yung divorce. Tapos mag-file ako this ng year divorce. naman magpapasa. Para wala nang legal separation. Divorce na. Diba? Kaya highly anticipated yung yung divorce bill na yan. Pero ang tanong, kailan kaya yung ma-approve? Kasi parang Malapit na, Zia. Malapit na. Malapit na, Z. Malapit Parang na. lumusot na. Malapit na yan. Lumusot na Let's sa go, lower I house can't wait. Oo. Lumusot na Para sa sa lower mga taong house. Parang nakadalawang lusot na sa lower house ata. Just Ah, check so, talaga? pwede mo na rin palitan yung first name mo if gusto mo, di ba? Like, kasi magpapapalit ka ng name, right? Yeah. Tama ba? Yeah. Ano kayong pangalan na maganda? Talagang ginaya. Britney. Britney. Queen Britney. May queen. Britney. So parang ginaya na nila ang US Ay, gusto mo talaga. pangitin. Shaniqua. Shaniqua. Bis. Dito sa US, you can change your name, your whole name, Yeah. pag nag-file ka ng US citizenship. Ah, talaga? Kaya pala si Bibing Gandang Same Hari. Iba na name niya. Oo, Yeah. okay. Yeah. Yes. Kahit nga trip mo lang. Like, yung, Trip mo lang. yung player, may football player, pinalitan niya yung last name niya.
85. 85. Totoo? Si Chad Cinco 85. Football player yun. Kasi yung 85, 85 yung number niya sa jersey niya. Oh. So, Okay. yeah. So, ang pangalan niya ngayon is Chad 85. Tapos, pag Crazy. kinasal ka naman, you have the option of not changing your last name or True. Parang Dapat yung nga last yan yung name. pinili ko. Ay, hindi. Dapat Sa na-change Pilipinas, yung last pwede name yun, ko eh. Yeah, Pilipinas Oo. pwede Yeah, rin naman. pwede. Pilipinas, pwede yan. Pwede Yeah. rin. Mr. Sabaw. Pwede yan sa Pilipinas. DJ. Sige, sige. Pwede yan sa Pinas. Dito din, Ay, pwede ka hindi. rin magpalit ng ng name mo. Alam ko sa Pilipinas, hindi pa eh. Di ba nga yung mga Magpalit ng pangalan, Oo, hindi sa Pinas. hindi pa. mga merong kaso sa US, like yung for example dun sa yung sino ba yun, yung pumatay ng buong pamilya niya, tapos yung babae Caitlyn yata pangalan nun, nag-change siya ng name kasi kasi siya yung girlfriend ng lalaki, tas parang yung babae, dahil gusto niya makasama yung babae, pinatay niya yung whole family niya. Oh my God. Hindi mo ba na napanood yun, Zia? Hindi. Parang na ba desperado mga tao ngayon? Ay, may question ako kay Leo. Leo, si Ting when you got married, she took your last name. Yes. My question is, what if sinabi niya sa'yo, Nark, engaged na kayo and all that. What if sinabi niya sa'yo na, Leo, I'll retain my last name. Pero kasal tayo. Issue ba yun? Kasi napag-usapan namin tapos hindi naging issue sa amin. What if nga no? What Ka if? lang. What if? Ako Parang hindi ako payag eh. Ako rin parang may traditional kasi ako pagdating sa ganun. I don't know, parang hindi naman ako ma-insulto, pero parang ayoko siya na mas, alam mo yun, parang medyo magiging medium deal sa akin kung ayaw ng fiancé ko na i-take yung last name ko. Paano kung hyphenated? Okay lang kung hyphenated. Okay lang. Basta she takes the last name. Okay. Okay lang sa akin kung hyphenated yung gusto niya. Pwede ba yun sa atin? Yes, may Pwede. options ka. Yes, pwede. Parang si Makapagal pwede. Arroyo. Yep. Ano ba? Hyphenated siya. Okay lang sa akin yung hyphenated. Okay lang rin sa akin yun. Actually, yung Basta perma ng, dala-dalayin niya last. perma ng asawa ko, ganun eh. Kasi nasanay na siya sa perma niya. So, dinagdag na lang niya. Hyphenated na lang niya yung Lopez sa dulo. Pero, pag sa talaga, like in, M. Lopez eh. Kasi Montilla apelido niya. M. Lopez na ngayon. Hindi hyphenated. Ako nga parang ina-analyze ko yung sarili ko. Parang so alam ko na ayaw ko siya. Hindi ako. Mas gusto ko yung kung gusto niya ng hyphenated yung fiancé ko, kunwari, okay lang sa akin. Pero yung totally na hindi niya kukunin yung last name ko, may issue sa akin yun. Iniisip ko tuloy, bakit ako may issue doon? Insecure ba ako? Or what? Parang ina-analyze ko yung sarili ko. Parang bakit ba't ayaw ko? Ba't ko kaya ayaw? Hindi ko pa rin masagot eh. Sa akin, part ego na rin. Part ego, no? Diba? Oo. Parang part of the deal yun. parang part of the deal yun diba? Pinakasalan mo ko eh. Yeah. Tsaka part of tradition also. Diba? Parang, Pero never kasi yun nga. Kasi meron siyang pinsan before na nauna sa amin ikasal. Tapos hindi tinake yung last name nung naging asawa. ay, ganun. Mainly because politician kasi yung girl. Parang established na yung apelido. Yeah. Okay. Legit.
So, yung parang nabanggit niya sa akin yun, parang sinabi ko na agad, uy, parang sinabi ko, ikaw, pagkasal ba natin, parang hindi naman daw. Kunin daw niya yung last name. So, hindi pala dream ng bawat Pilipina or babae na pag kinasal is kukunin nila yung last name ng asawa nila. Oh, tsaka special siguro kung pangit yung last name. Oo. Minsan may ganun din. Totoo. Kasi may kakilala ko ang last name niya Bagong Gahasa. Oh. Seryoso. So, magiging pangalan mo, Zia, Bagong Gahasa. Ang sama, Shit. Ang sama. O mga Tagalog na ano yun, di maano. Yan, mga ganyan. Di maano. Tsaka parang it's one way din kaagad na masabi mong kasal ka na Yeah. Mm. Mm-mm. if you change your last name. Di ba? So parang pag hindi mo tatanggapin, parang hindi ka ba proud na Oh, kasama hindi ka ba mo proud ako? na kinasal ka sa akin? Ganyan. Parang gano'n. May apelido pa lang, Palpalatok. Palpalatok. Tapos sinagot ka ng hindi. Wala lang akong choice. Siguro naman kung gano'n yung apelido mo, Bagong Gahasa, tapos ayaw tanggapin. Maintindihan mo naman siguro. Grabe kasi yun. Eh. Pucha. True. Parang, Pag tinatawag daw sila sa school Bagong Gahasa, nagtatawaanan daw yung mga classmate nila. Yun, legit reason yun. Sabi ko, bakit naman kasi ganun yung inano ng ninuno nyo? Yung pinili. Meron pa kayang ganun ngayon? Or pinalitan na nila yung pangalan nila? Pinalitan na nila, Ate Shex. Napalitan naman siya. Kasi hindi nga daw maganda. Pero matagal daw bago ano. Tapos babae ka pa. Oo nga eh. Ano daw pala, from Paite Laguna pala yung pangalan na Bagong Gahasa. Oh my God, na-search mo. Taga dyan sila. From Paite Laguna were Ganyan able to sila. change their surnames to Basa. Oo. Basa na. Basa. Oh my God, sila yun. Yan ang surname nila ngayon, Basa. Tapos konti lang yung pinalitan. Eh, no? Hindi, parang kasi Yung, wag na lang bagong kakagahasa na lang. Kakagahasa. Ganun din ang pucha. Nakakainis. Nung kinento ko yan kay kay Jill. Kinento ko yan kay Jill. Sabi niya, ay, Ate C, buti na lang pala ang surname ko, Gasa lang. Hindi pa hindi pa nilubos-lubos. Kakagahasa. Siya kakagahasa. Because it meant pala bagong hasa. Yeah, oo. Hindi bago. Yes. Yun pala ang history. True, niya. yes. Mm. Oo. Eh bakit kasi naging Bagong Gahasa? 'Di ba? Kung bagong hasa lang. Baka mga ano sila wood carvers kasi 'di ba madaming wood carvers sa Paete. nga. Oo. Oo. Yan ang business nila. Kasi in Old Tagalog word yung gahasa, meaning sharpen. Oh, that's what. Ano ulit, Leo? Sorry. Gahasa is an Old Tagalog word meaning sharpen. To sharpen. Oh, yeah. Mm. Oo. So yung bagong gahasa. Pero kasi hindi na nga siya Hindi di ba? Nagiging na ginagamit yung word na gahasa. Dahil may gahasa. Yan yung kakulangan sa ano natin, kaalaman. Kailangan alam natin.